Hoy mga tol, mga sis, welcome back sa channel. May kwento ako sa inyo ngayon na siguradong makaka-relate ang marami sa ating mga kabayan sa abroad. Ito ay kwento ni Sender, isang driver sa umaga at, well, may sideline sa gabi. Pakinggan nyo to. Nagsimula ang lahat sa simpleng utos ni Madam. Masahe lang daw, sabi niya. Siyempre, bilang isang masunuring empleyado, sino ba naman ako para tumanggi, di ba? Sa isip ko, okay, madali lang to. Sanay naman ako sa pagod, kaya konting hilot lang, tapos na ang usapan. Pero mga pre, dun ako nagkamali. Habang nagmamasahe, iba na ang ihip ng hangin. Iba na ang mga tingin, iba na ang mga ngiti. Biglang nagbago ang request ni Madam. Mula sa simpleng masahe, nauwi sa tinatawag nilang extra service. At sino ang magbibigay? Siyempre, ako. Ako na driver lang sa umaga, biglang naging reliever ni boss kapag wala siya. Gets nyo na ba? Ang hirap ng sitwasyon pero sa abroad, minsan kailangan mong maging praktikal. Hindi ko sasabihing tama, pero hindi ko rin sasabihing mali. Ang trabaho ko bilang driver, malinaw. Pero ang trabaho ko bilang reliever, malabo. Malabo, pero malaki ang benepisyo. Alam nyo yung pakiramdam na nasa alanganin ka? Yung isang maling galaw mo lang, pwedeng masira ang lahat? Pwedeng mawalan ka ng trabaho, o mas malala pa, mapauwi ka ng wala sa oras. Ganon ang pakiramdam ko araw-araw, o mas tamang sabihing gabi-gabi. Tuwing aalis si boss, alam ko na. May tatawag, may magpapamasahe. At sa bawat masahe, may kasamang kaba. Kaba na baka mahuli. Baka may makakita. Baka biglang bumalik si boss. Pero sa kabila ng kaba, may kapalit. At hindi lang basta kapalit. Ibang klase kasi ang gutom ni Madam. At kapag siya ang nagutom, siguradong busog ka rin sa biyaya. Hindi ko ipinagmamalaki, pero yung mga pabaon niya, yung mga extra na binibigay niya, yun ang bumubuhay sa pamilya ko sa Pinas. Yun ang nagpapaaral sa mga kapatid ko. Yun ang nagbibigay ng konting ginhawa sa mga magulang ko. Kaya sa tuwing iniisip kong umayaw, sa tuwing nangingibabaw ang takot, naiisip ko sila. Para sa kanila, kakayanin ko. Delikado, oo. Pero sulit. Yan ang laging nasa isip ko. Bawat padala ko sa Pinas, may kasamang kwento ng panganib na hindi nila alam. Bawat ngiti nila sa video call, kapalit ng mga gabing hindi ako mapakali. Worth the risk ba? Para sa akin, sa sitwasyon ko noon, oo. Dahil sa dulo ng araw, ang mahalaga ay yung makita mong maayos ang kalagayan ng mga mahal mo sa buhay, kahit na ang kapalit ay ang sarili mong kapahamakan. Alam kong marami sa inyo ang may mga secret experience din sa abroad. Yung mga kwentong hindi nyo masabi sa iba. Yung mga desisyong ginawa nyo na kayo lang ang nakakaalam kung bakit. Yung mga pagkakataong muntik na kayong mapahamak pero nilakasan nyo ang loob nyo para sa pamilya. I-share nyo naman sa comments section. Walang judgment dito. Gusto lang nating malaman na hindi tayo nag-iisa sa laban na to. Sa totoo lang, hindi madali ang buhay OFW. Akala ng marami, masarap ang buhay dito. Pero hindi nila alam ang mga sakripisyong ginagawa natin. Hindi nila alam ang mga panganib na sinusuong natin. Ang kwento kong ito, isa lang sa libu-libong kwento ng pakikipagsapalaran. May mga masaya, may malungkot, at may mga alanganin, tulad ng sa akin. Isang beses, halos mahuli na kami. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ni Madam. Pareho kaming natigilan. Tumigil ang mundo ko. Ang nasa isip ko lang, ito na, katapusan ko na. Pinagpawisan ako ng malamig. Si Madam, kalmado lang, pero alam kong kinakabahan din siya. Sinabihan niya akong magtago sa banyo at huwag lalabas anuman ang mangyari. Yung ilang minutong nasa loob ako ng banyo, parang habang buhay. Rinig ko ang boses ni boss sa labas. Nag-uusap sila ni Madam. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila pero bawat salita, parang martilyong pumupukpok sa dibdib ko. Nagdasal ako na sana hindi niya ako maisipang hanapin, na sana maniwala siya sa anumang sasabihin ni Madam. Pagkaalis ni boss, lumabas ako ng banyo na nanginginig. Sabi ni Madam, maaga lang daw umuwi si boss dahil may nakalimutan. Muntik na. Sobrang muntik na. Pagkatapos nun, sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong mag-ingat ng doble. Ang isang pagkakamali, hindi lang trabaho ko ang mawawala, kundi pati na rin ang tiwala ng mga taong umaasa sa akin.
Ang karanasan na yun ang nagturo sa akin ng maraming bagay. Oo, delikado ang ginagawa ko. Pero sa mundong ito, minsan kailangan mong sumugal. Kailangan mong timbangin kung ano ang mas mahalaga. Ang kaligtasan mo ba o ang kinabukasan ng pamilya mo? Mahirap na tanong at walang iisang tamang sagot. Depende sa sitwasyon, depende sa pangangailangan. Sa huli, nakauwi ako ng Pinas ng maayos. Dala ko ang mga naipon ko at ang mga kwentong tulad nito na mananatiling sikreto sa pamilya ko. Para sa kanila, ako ang kanilang bayani. Hindi na nila kailangang malaman ang mga panganib na pinagdaanan ko. Ang mahalaga, naibigay ko sa kanila ang buhay na pinangarap ko para sa kanila. Kaya sa lahat ng mga kabayan natin dyan na lumalaban, saludo ako sa inyo. Ano man ang pinagdadaanan nyo, ano man ang mga sakripisyo nyo, tandaan nyo kung para kanino kayo bumabangon. Mag-ingat palagi at huwag kalimutang magdasal. At para sa inyo na nakikinig, kung may pinagdadaanan kayong mabigat at pakiramdam nyo ay wala kayong masabihan, huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong. Maraming organisasyon at mga profesional ang handang makinig at tumulong sa inyo. Hindi kayo nag-iisa. Yan lang muna sa ngayon. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Sender, na kwento rin ng marami sa atin. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbubukas sa ating isipan. Hanggang sa muli, paalam.